Hello guys, hello, this is for Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin Sagittarius kung anong message, energy gabay. Titingnan natin kung anong gustong sabihin sa inyo ng baraha. Okay, Sagittarius. Okay, Sagittarius. Ang dami naman ito. Wow! Karma! Non-duality. OMG. Diba? Ang sabi ng baraha sa'yo, there's a karma. Positive or negative. Ang sabi dyan, wala daw na nangyari sa past na hindi yan ibabalik. Ngayon, bukas, or makalawa. Diba? So, this is a confirmation doon sa mga Sagittarius na niloko. Ninakawan, niloko, trinaydor. Ay, eto na yung chance nyo. Kaya nga importante yung hindi tayo nagtitake ng revenge. Kasi, the universe will do that for you. Okay? For us. Hindi mo kailangan mag-revenge kasi hindi mo yan problema eh. Or I mean, hindi mo trabaho na mag-revenge. Hayaan mo ang universe, hayaan mo yung divine na mag-revenge para sa'yo. Kasi yun nga sabi dito ng karma, wala tayong ginawa sa nakaraan na hindi yun ibabalik sa atin. Kaya nga diba, importante na kailangan puro lang positive tayo para positive yung bumalik. Non-duality, sinasabi ng baraha sa'yo dito na manatili ka daw na authentic, totoo sa sarili mo. Okay? Kasi yung ano mo yun yung trademark mo na maging totoo. Sa mga taong totoo talaga, kahit gawan kayo ng masama, okay lang yan. Kasi ibabalik talaga yan ng universe. Okay? Alam nyo, fair ang mundo Hindi natin masasabi na magtatanong ka, bakit kayong mga masasamang tao hindi kinakarma? Yun ang alam mo. Yung buhay niyan, kaya nga masasama sila kasi karma na nila yun. Hindi nila alam kung paano maging mabuting tao. They don't have conscience. They don't have, parang alam nyo yun. May mga ganun Okay? So, sinasabi ng baraha, manatili kang masaya, manatili kang happy, contented, mabuting tao. Kasi yan yung trademark mo, yan yung rason kung bakit you are protected ng universe. Okay? Sabihin man natin na, okay, feeling mo mag-isa ka sa mundo, pero hindi. May mga spiritual helpers and guides ka na naandyan sa likod mo. Hindi mo sila nakikita kasi spirito sila. But don't worry kasi sila ay gagabayan kayo sa lahat ng mga umabuso sa inyo. Ibabalik niya yun. Okay? Kung peace yung nawala sa'yo, luha, ibabalik yun yung sakit. Alright? So yun, Six of Wands and Six of Pentacles sa 66. Sabi ng baraha sa'yo dito na hindi lang emotion, yung karma, good karma na babalik sa'yo, pati pera. You will be super successful. Magiging sobrang yaman ka pagdating ng araw. Pakikita mo to, promotion, salary increase, higher position, lump sum of money. Maraming mga tao yung magtitiwala sa'yo, tutulong sa'yo para umasenso ka. Makakatagpo ka ng mabuting tao, na employer, na company, na business owner, or kung saan ka man nagtatrabaho. Okay? Two of Cups. Sabi ng baraha sa'yo, kung ikaw ay niloko sa relationship, kung ikaw ay hiniwalayan, because of third party, there's a good karma coming. May love life dito na papasok sa buhay mo, and yung love life na yan, ay maganda yung magiging outcome. Maganda yung aura. You're compatible sa bawat isa, and at the same time, magiging successful kayo pareho sa love life, and at the same time sa pera. At the same time here, Six of Swords, nakikita ko yung balita. There's a good news of travel. So, posibleng ikaw ay makakapag-isip na pumunta ng ibang bansa. Or kung nasa ibang bansa ka na,
plano mo pang lumipat sa mas malayong bansa. And yung iba sa inyo, level up na to. Level up of relationship, level up of your financial success. Ang galing mo. Talagang yung baraha mo dito, this is a living testament na pag ginawan ka ng masama, ibabalik sa'yo yung karma, good karma talaga, na hindi lang pera yung dahilan ng pag-iyak mo, pati pera, bibigyan ka ng tears of joy talaga. Okay, Three of Pentacles and Queen of Swords, diba? There's a new direction here. Mga business opportunities din, hindi lang puro empleyado to. May iba sa inyo dito na magkakaroon ka ng extra income para makapag-business. Nakikita ko maraming pera ang darating sa'yo. Marami kang minamanifest. And isa sa mga possible dito guys is magiging successful ka sa ibang bansa. Diba? Financially, you will be super successful. Lalo na sa ibang bansa. Next is Nine of Cups and Knight of Cups. So yun, babae ka man or lalaki, lalo doon sa mga talagang niloko sa love life, kayo ay magkakaroon ng kapartner, asawa in the future na hindi lang puro kilig yung ibibigay sa inyo, kundi suporta. Bibigyan kayo nila ng emotional clarity and assurance talaga. And nakikita ko sa iyo dito na maraming unexpected na mangyayari sa iyo kasama ang taong yan. Hindi ko alam kung sino yan. Oh. Diba? Sinasabi ng baraha sa iyo dito, yung taong, halimbawa yung ex mo, ex-husband, ex-wife, ex-boyfriend, ex-girlfriend, partner, live-in partner, posibleng manghihinayang siya pagdating ng araw. Pagdating ng araw, lalo kung mayroon kayong anak, isa siyang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, manghihinayang siya sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo or panluloko sa'yo. Okay, Nine of Wands and Page of Swords. So, nakikita ko, sa mga susunod na araw, buwan na taon, magiging sobrang busy ka, abala ka. Marami kang pwedeng pagkakitaan, marami kang mga focus na like negosyo, trabaho, ganyan, construction. So, sa ngayon, you need to be patient muna, okay? Habang bata ka pa or habang malakas ka pa, manatili kang healthy or kumbaga mag-effort ka na maging healthy kasi yung future mo na sinasabi dito, sinasabi na maganda to eh, 'di ba? Lalo sa pera, sinasabi na makakaalis ka sa mga financial problems, scarcity, mga kung ano man 'yan, magsasaya ka eh. Pagdating ng araw, you will be super happy and contented kasi nakaalis ka sa bad karma, there's a good karma coming, mga contract signing, pwedeng ikasal ka, pwedeng ikaw yung maging business owner, pwedeng ma-promote ka, pwedeng you will have parang freedom, makakalaya ka sa kung ano man na burdens mo from your past. And pagdating ng araw, marirealize mo na yung mga taong nawala sa'yo, yung trabahong nawala sa'yo, ay kailangan talaga palang mawala. Kasi kung hindi yun nawala, hindi mo may experience itong future na to na tinatamasa mo. Okay? Thank you guys. Bye!